Alas 5 Gis na, Bratsada Balita na. Tutukan subong nga Miyerkules. Grade 10 student nakuhaan sang pusil kag mga bala sa bulutuan sa Barotac Nuevo, Iloilo. Ginapahayag grade 12 student ginpulihan sumbag sang duwa ka estudyante sa Bacolod City. Pagkawat sang lalaki sang cellphone sa kalanan sa Pavia, Iloilo na hulikam. Wala nagahubas nga baha sa atubang sang health center sa barangay San Juan, Molo. Ginareklamo. Pila ka negrense nga mayor nga palangabuyan ang pag-obra sa kampo sang tubo. Padayon nga nagahimakas para makatibawas. Pila sa ila, minor de edad pa. Ini ang Bratsada Balita. Mayong hapon mga kapuso, mayong hapon ni Adrian. Mayong hapon man Jert sa nagapanguna balita, 15 anyos, ka grade 10 student nakuhaan sa armas kag mabala sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School sa Iloilo. Posible halin sa amay sa estudyante sunod sa iyang Iloy. Si Zen Kilantang sa samay nagaratsada nga balita live sa Barangay Kabugaw Sur Pavia, Iloilo. Zen? Jert Adrian, ginaimbestigahan na sang kapulisan kag Schools Division of Iloilo ang insidente matapos makuhaan sang armas kag mga bala ang estudyante sa Barotac Nuevo. Nagalalain ang Iloy nga si alias Ruby matapos nga ginpatawag sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School pasado alas 4 kahapon sang hapon. Inibangod na kuhaan sang caliber 38 revolver kag anong kabala ang 15 anyos nga anak sini nga si alias Dodong, grade 10 student. Nakibot nila kami, ginatawagan kami sa advisor na nga bata ko tuya hindi nila pagpapuliun kay may nakuha nila nga may nakuha nga armas sa iya. Doon, hindi na ko kaintindi sa kung bakit ganito doon. Sa investigasyon sang kapulisan, may naghatag sang impormasyon sa maestra ni Dodong nga may armas ini sa iya bag, rason nga nagpangayo sang police assistance. Nag-inhold sila ng isang estudyante sa office ng guidance counselor na suspected may ara ginahuktan nga armas. So nag-respond ang aton nga police, then ang aton nga MSWDO, then kamotos ang gin-check ang bag. Nagdako sa iya lola kag lolo si Dodong, bangod na pulo ka tuig na nga nagbulagay ang iya ginikanan. Suno sa iya Iloy, posible nakuha ni Dodong ang pusil sa iya amay, bangod na mensyonar sang bata nga may komunikasyon pa sila. Ginpahayag man ni Ruby nga imbolbado sa iligal nga aktibidad ang iya anay bana. Nakasugid man kuno ang iya anak nga ginsapote ini sang tinalikdan nga bulan sang iya barkada. Iya lang ginapanugid nga may kontras siya, may kuan, may nagapanguan sa iya, ang nagsaputi sa iya. Ginpahayag sang punong barangay nga sa lawayon ng bata kag imbolbado sa pila ka insidente sa barangay. Dugay ko na siya nambalan kay ini nga bata ni gadala isa sang tricycle, single, wala lisensya. Kag kung isa ka inom. Nagpaiwan nga maghatag pahayag ang principal sang bulutuan apang sunod sa SDO Iloilo. Resulta sang pagpatuman sa maid-id nga safety protocols ang pagka-recover sang pusil. Isa man ini siya sa mga rason gani nga makita man naton somehow nga naga-work na gid man ang aton nga enhancement sa mga security protocols. Gintugyan na si Dodong sa Department of Social Welfare and Development para sa nagakaigo nga tikang nga himuon. Jert, ginahibalo pa subong sang kapulisan kung rehistrado o kung undocumented ang pusil nga na-recover sa estudyante. Mas ginpahugot man ang seguridad sa eskwelahan. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye, Zen Kilantang Sasa. Ginapahayag, grade 12 student, ginpulihan sumbag sang duwa ka estudyante sa Bacolod City. Sa Eileen Pedreso, may nagaratsadang balita, exclusive. Makita sa kuha sa dashcam ang gulpi nga pagsumbag sa isa ka estudyante sa isa sa mga nagatabok sa dalan. Apisan na tumba, nagtingwa magpalagyo ang pangginlagas sa isa pa ka lalaki nga posible upod sa nagsumbag. Bisan nga nagbusina na ang driver, padayon gihapon ang pagsumbag sa mga lalaki. Talalupang doon,
Ngalain ang duag sang pantalon sang biktima kag sa mga sospek. Gani suno sa pila ka mga saksi. Posible nga halin ang mga ini sa nagkalain-lain nga eskwelahan. Kuha ang video malapit sa isa ka high school. Gulpe sa gintapungol kano sa ulo, amo tong natumbas sa tripping kano. Base sa pahayag sa pila ka estudyante nga nakaistorya sa news team, isa ka grade 12 student ang ipulihan sa video apang wala sang nakakilala sa iya. Aminado ang barangay sa diin natabong insidente nga masami may nagasinuyay nga mga grupo nga kausa sang ilinaway. Bisan gatindog lang na daya, gulpi lang na daya may gadalagan nga uyapan ka. Lukay pa lang ma'am, gaano na sila ya. Monitor na namon sa akon tinulukay lang. Miyara man nga may ano nga daan daw grupo-grupo. Ginpakita sa news team ang video sa tagdumalahan sang high school malapit sa natabuan sa insidente. Nagpaiway nga magpa-interview ang principal apang nagpahayag nga tutukan ang insidente. Mag-aimbestigar man ng DepEd. Sa amon ko bang priority ni siya at dapat magalaan kung anong gaposo niya. Kung tinangman dito pina-reaction, both public and private. Wala pa na report sa pulis ang insidente. Upod kay Herald Ekang, Aileen Pedreso ang naga. Ratsana! Mga kapuso, lalaki nga nangawat sa cellphone sa Kalanan sa Pavia, Iloilo na hulikam. Si Zen Kilantang Sasa may nagaratsada nga balita. Makitaan sa CCTV footage ang lalaki nga ini nga nakakalo nga nagsulod sa Kalan-ana sa barangay Balabag, Pavia, Iloilo kagabi. Antes magsulod, nagpanilag ini anay kag sa nakatsyempo, gintaban sini ang cellphone. Naglantaw pang suspect sa CCTV camera antes naglakat. Nakibot na lang nagabantay sang Kalan-ana sang nadula ng iya cellphone nga nagabalor sang 15,000 pesos. Pagkuha ko sang kaserola nga nagsulod sa dason. Pagguwa ko, impunto nga nakita ko pa siya, nakapula pa siya eh. Nagguwa na siya, amo na to, wala na galing cellphone ko. Ginatumod na sang kapulisan ng suspect. Sa lisi, wala sang tao sa sa istante, matulipod yun lang. Panugyan sang kapulisan sa publiko nga hindi mangin kampante kag mag-alerto batok sa mga kawatan. Upod kay Cyril Randuque, Zen Kilantang Sasa, ang naga. Ratsada! Patay nga baboy nakitaan sa suba sa Baguio City. Posible hungod nga ginhaboy sa Bago River. Sa Aileen Pedreso may nagaratsada nga balita. Naglain ang pamatsyag sang residente nga si Silya sang nakapanimaw sang patay nga sapat. Sang ginlantaw na sini ang ginhalinan sang baho, nakita ang patay nga baboy sa kilid sang Bago River lapit sa ila Puloy-an. Kabaho kay kadako sang baboy nga nakitaan sa suba nga galutaw. Sakit sa dugan, sakit sa ulo. Posible sino sa LGU nga sa kaiping nga barangay lang naghalin ang mga baboy. Doon nga City Veterinary Office, ginrecover nila to ang nakita nga baboy nga nagbalik-balik dira sa Bago River tong protocols no sa mga balatian nga parehas sina gina-require gina nga kutkutan gid sukusod dit kag ilubong no. Naglabot na sa Shin ka mga baboy ang nagkalamatay sa Baguio City apang wala pa sang kumpirmado nga kaso sang ASF. Sa Bacolod City, napulo na ka mga baboy ang na-record nga napatay. Bangod sa kumpirmado na nga kaso sang ASF sa kaiping nga mga kabanmuhanan, hugot ang inspeksyon sa ginapasulod nga pork products sa syudad. Magluwas diri, plano sang LGU nga magpahamtang sang 13 ka border checkpoints. Upod kay Herald Eka, Aileen Pedreso ang naga. Ratsada! Pila ka mga residente sa barangay San Juan Molo ginareklamo ang mabaho kag nagapondong nga tubig sa health center sa barangay. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. Stagnant nga tubig baha. Ini ang kasaming sitwasyon sa palibot sa health center sa barangay San Juan Molo. Hindi lang kung magtupa ang mumunog na ulan, kundi bisan pa magsingkal ang init. Duwa na katuig ginaanto sa mga residente. Perwisyo sa amon nga mga estudyante nga naga-iliskwela sa Baluarte. Magdulong kami pa uli. Kukis aga, kuan amon tiil. Magluwas sa nagpundo nga tubig, nagabaho man kuno ini. Magluwas nga wala sang drainage sa lugar, ginatudlo ginhalinan sa pagbaha. Amo ang boarding house sa likod sang health center. Ay, ila tubig, diri pa nagakadto mo. Tapos, hasta pa na daw, tiga reklamo, ganyan, sa simbahan, kaya hindi sila kalabay. Kay damo di tubig mo, ti damo na ni bata nagkaladanlog. Depensa sang tagiya sang boarding house. Ginhimuan niya gani ini sang kanala pang duwa na kasemana ang nakaligad. Gintampukan man sang barangay.
Suno sa barangay sang San Juan Molo, may nag-existar na nga drainage apang magamay, rason sang madasig nga pagbaha. Hindi na iya sir nga tungod nga sa akon lang kundi sa tubi ulan kaya pamangkot da nga ang gintambakan. Dapat hindi dapat mahimo kita sang opsyon sang ginatawag nga solusyon. Subong, nagahulat na lang ang barangay sa pag-obra sang bag-o kag mas dakong nga drainage bangod na pondohan ini. O gina-make sure gidamon nga ang aton nga barangay wala dito papaya. Hindi lang magkabalaka kay siyempre hindi man dali-dali yun. Nagapangabay man ang barangay sa mga pumuluyo nga limpyuhan ang mga ogsaran kag hindi pagabuyan sang basura. Upod Germel Porquia, Kim Salinas ang naga. Rapsada! Mga puso dalag ko nga pa-premyong nagahulat sa aton Kapuso Big Time Panalo Season 5. Pwede magpadala sang entries tubtob sa August 7, 2026. Magpadala sang entries para may chance nga magdaog ang mga manugbakal kag sari-sari store owners. Ang pinakaginabantayan nga nationwide pa promo sa GMA Network magapanghatag sa masobra 6 million pesos na papremyo. Kag for the first time, may 2 winners nga maswerte nga magapauli sa grand prize nga 2 million pesos tax-free. Magluwas sa grand prize winners, madamo man ang magadaog sa cash prizes sa Kapuso Big Time Panalo. 10 winners of 50,000 pesos, 100 winners ng 5,000 kag 280 winners ng taga 1,000 pesos each. Maghulog sa entries sa participating Mercury Drug branches sa ating Jimmy Regional TV and radio stations kag pwede man sa selected outlets ng Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake FB accounts o kung scam text. Tutok lang sa Jimmy kung magbisita sa official FB page www.facebook.com/jmpromos kag micrositepromos.jmnetwork.com/jmpromos para sa kompleto nga mechanics kag official announcements. Bantayan. Pila ka negrense nga mayor nga palang abuhian ang pag-obra sa kampo sang Tubo padayon nga nagahimakas para makatibawas. Pila sa ilang mga menor de edad pa. Tutukan sa pagbalik sang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Mga kapuso, malapit 1,000 kakasos ang pagpangbuli sa mga eskwelahan na record sa Western Visayas ang school year 2025-2026. Si John Sala may nagaratsada ang balita. Ginasiguro gid sang Iloy nga si Rovi Mi nga maistorya sining grade 3 student nga bata kada magpauli halin sa eskwelahan. Ilabi na nga nagadamo ang kaso sang bullying sa mga eskwelahan. Dapat gitagit na maginikanan ang mag-guide na kilala naman natin bata. Sa datos ng Department of Education sa nagligid nga school year, naglabot sa 966 ang kaso sa bullying sa mga bulutuan sa Western Visayas. Ining 966 kalabanan sila diri kung sa una pablas ang gamay pakita sa una sundog-sundog. Amo man lang ni kalabanan galing kiti currently we have law nga dapat ang inang constant nga pagsundog sa bata pwede na ma-consider as bullying. Of course, influenced by a lot of factors. One is the home environment itself. Ano ba ang nangyayari doon? So pwedeng nakikita niya or siya mismo sinasaktan din or naaapi or may mga instances na sa bahay normal sa kanila ang violence. Also, malaki din yung influence ng social media. Importante ang rolyo sa mga guidance counselor sa paggiya sa mga estudyante. Apang sa Bugos ka rehiyon, 44 lang ang guidance counselor. Magluwas sa counseling, nagapating Iloy nga si Dulce nga dapat tutukan man ang spiritual health sa kabataan. Kaya kung guided by the Holy Spirit ang bata, hindi na sila kahimo sa tawag na bullying. We need to dig deeper saan siya nanggaling rather than just seeing the person as a bad person. For those victims naman, it should be unang-una, we need to show them or assure them that they are safe. Upod kay Hasti Sherto, John Sala. Anaga, Ratsada! Kilalang Negros nga Sugar Bowl o kan Sugar Capital of the Philippines. Gani mayor nga pangabugian sa manegrense na angot sa kalamay. Kuno katamis ang kalamay na batsyagan manbala sa mga obrero. Tutukan ang unang bahin sa Tatakrat Sada Report na Pedresa.
Nagatagiti ang init. Halos masunog na ang ilapanit. Pero tanan ginaagwanta para mabuhi ang pamilya. Panguma sa kampo ang namatan nga pangubuyan sa pamilya ni Annalyn sa Talisay City, Negros Occidental. Halin sa iya ginikanan, daw kaangay lang nga iya ginpanubli tungod sa pagtukod sa pamilya, pangumaman ang ginasaligan. Kampos ang iban, tatapon, para makakaon ang ginagutom nga pamilya. Kabudlay mami kay ti siyempre kapoy gid isubong niya ma'am hindi gidya marisi yang nagyan ko ya kakapoy. Kay miski ipahuway ko ibra ko lang. Sadto upod pa sini ang iyabana, pero subong nga balo na. Doble ang ginalukdo nga problema para mabuhi ang 7 kakabataan. Masakit pa, kay bisan ano nga pangabudlay, kangay nga wala pa magbunga. Kay tanan sini nga bata, pagpangtapas man sang tubo ang namatan nga pangabuhian. Upod ni Annalyn nga nag-obra sa kampo ang bayaw nga si Jocelyn. Construction worker ang bana. Apang tungod 8 sila nga miyembro sang pamilya, kinahanglan buligan ang padre de pamilya. Mo ni ang swerte ta mo ang kapalaran ta way man ta ka tapos eskwela mo. Tigado man mo. Was la sang ikasarang igasto sa aton. Barato lang sweldo. Mahal ang balaklon. Do ka ano gid do ka piot gid. Tungod pigado, pati gani ang agot nga si Ron, nga nagapang idaron sang napulo ka tuig, imbis nga ang panganan, ispading ang ginauyatan. Isa si Ron sa 5,749 child laborers nga na-monitor sa PSA kag dole NIR sang 2025. Nagapangduha ang Negros Occidental nga may masobra 2,000 nga child laborers. Nagapanguna ang Negros Oriental nga may masobra 3,000. Sila nagapangidaron 5 tubtub 17 anyos kag 60% sa ila nagapanguma kaangay ni Ron. Handom sa Regional Council Against Child Labor nga makahimo sang tikang nga mapapas na ang child labor sa Negros Island Region sa 2028. Sa pinakauli nga datos sang Dole Negros Occidental, may ara na sang 540 ka kaso sang child labor sa Negros Occidental. Most of our mga poverty incidents are siya located sa mga agri-sector natin, especially sa sugar. Kadamo sa mga ginapabugal nga produkto ang Negros halin sa kalamay. Pero sa likod sang katamis, mapait ang sitwasyon sa mga obrero. Ano pag-inayhan ang kabugusan nga industriya? Bantayan. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso ang naga Ratsada. Kabusog ipaidalim na sa state of calamity Negros Occidental bangod sa halit sang red stripe soft-scale insect sa mga katubuhan. Lakip sa mga nanginbasihan sang rekomendasyon sang PDRMC ang datos ng SRA kung sa diin nagwa nga masobra 4,000 hektarya na sa katubuhan ang nahalitan. Pinakaapektado ang central kag northern portion sa Negros Occidental. Naglapot na sa masobra 1,600 kamanguma ang apektado. Fortunately, we can expect our production to be hit and probably looking at a lower crop production. We're already prepared to form that task force to address RSSI. Nakahigot apang tigayon sa gihapon nakawat ang 6 ka inubulang nga manok sa barangay Kudian, Ibisan, Capiz. Nahuli kam sang CCTV ang nawong sang lalaki nga suspect. Sunod sa tagiya sang manok may 2 pa ka lalaki nga upod ang suspect. Nagabalor sang ginabanta 20,000 ang mga ginkawat nga manok. Sa nagligad nga Abril, 9 man ka manok ang ginkawat sa lugar. Ginatumod na sang kapulisan ang suspect. Halit, isipon mo pila ka tuig nga alaga mo sa manok nga sabod ikon kawaton na. Kapuso ready na sa bakbakan ng top 12 team clashers. Sang The Clash, kilalahon ta ang Blazing Gen Z sa report ni Fes Ordales. Opisyal na nga nakumpleto ang top 12 teen clashers. Kilalahon ta subong adlaw ang isa na naman kaset sa clashers kag imanoon kun nga at deserve nila nga malakip sa top 12. Isa-isa hunta ang Blazing Gen Z. Bisan gid man sa gag Englishera, mahilig ko gihapon sa Tagalog songs kag naka-produce na sa mini concert si Violet. So we gonna walk it out.
I sang my own original song. I wanna keep going. Hashtag thankful naman si Hannah sa suporta sa kanyang parents. Thank you po sa lahat ng sakripisyong ginagawa niyo para sa akin. Rock naman ang genre na Bet na Inigo. Namulat po kasi ako sa rock. Dahil isa po akong banda. Sakripisyo man sa ginikana ng inspirasyon ni Biel. Ang isipin mo, may bukas pa. Walang sawa po talaga sila nagsusupport sa akin kahit po pagod na po kami sa biyahe, kahit po ang tagal po nila naghihintay sa akin. Bantayan mga kapuso ang journey ng Blazing Gen Z kada Domingo 7:15 p.m. sa The Clash, isa laban sa lahat. Thes or Dallas ang naga. Ratsada! Ini ang Bratsada Balita. Ini ang Bratsada Balita. Mga kapuso, gin-suspend sang Land Transportation Office 6 ang 90 kaadlaw ang driver's license si Attorney Jose Helacio Lira, ang abogado nga gin-show cause ang ahensya sang Hunyo bangon sa hindi maayo nga akto sang gindakop sang LTO enforcer. Sa investigasyon sang ahensya natukiban sa sabat sini sa show cause order nga duha ang account sang abogado sa portal sang LTO. Dapat hindi ini matabo suno sa ahensya. Yara na sa Investigation Division ang pagrekomendar sa nagakaigo nga mga tikang. Nakimman sa order ang pag-surrender sang lisensya apang wala pa ini mahatag sang abogado. Wala si Lira sa ila opisina sa City Hall sang liwat nga ginpadulungan sang news team. Wala niya alam sa license, so under investigation is maintaining two portals under two different names, maintaining two portal accounts. No, bago lang ko niya kung pati dali. Mga nag-park sa lakyan sa gawa sa mga eskwelahan sa Bacolod City, gain pangkuha sa LGU. Yaring nagaratsada ang balita. Masami nagkakalate ang mga estudyante bangod nagapugok ang mga salakyan sa gawa sa eskwelahan. Mayor nga kabangdanan ang mga nag-park ka pribado ng salakyan kag tricycle. Kaya hindi ka lagwa dasan kay nga kutungod damo sa lakyan nga pundom. Duga stagnant balaw. Sumungad daw, talalupang doon nga naghawa na ang Dalan Hernay sakop sa Barangay 16, Bacolod City. Ini matapos, ginumilian na sila sa LGU nga mag-park umpisa kahapon. Ang mga residente, ang mga tao man, may dokar man, kag mapalo na sila sa instruction. Para sa tanan naman, pagutok naman, tanan-tanan naman nga umalagi among nga problema. Naglabot sa mas sobre 50 ka mga e-bikes ang ginpang-impound sa Bacolod City, subong Hunyo, kalabanan sa mga illegal nga nagabiyahe. Nayara kita sa kabilog ordinance, pero nabutang dito, kung member ka sa tricycle nga toda, kung gusto mo i-replace ang imo tricycle with an e-trike, pwede na siya. Ginpakikangutan sa LGU barangay officials nga mag-regulate sa mga e-bike kag dumilian nga magbiyahe ang koloro. Opo, Karinal Casillo, Adrian Pretos, Anaga, Ratsada! Sa iban pang balita, rank 2 ang graduates ng University of San Agustin nga si Michael Brian Barredo Gacer sa June 2026 licensure exam for architects nga may rating nga 89.70%. Rank 6 naman si Peter Banjao Gonzares sa rating nga 88.50%. Samtang rank 10 si Krisha Angeli Potente Raquiz nga may 87.70% rating. Ang duha ang graduates ng Iloilo Science and Technology University. 2,799 ka examinees ang nakapasar sa 3,290 ka nagkuha sa pasinawan o kon 85.07% passing rate. Rank 1 si Aloysa Marie Tanplana sa University of the Philippines, Mindanao sa rating ng 90.60%. Mabugson ng bagyo na ang low pressure area sa sulod sang PAR, kagin pangalanan nga Henry. Padayon ang pag-eksister sang hangin habagat kag localized thunderstorms. Sa datos sa Metro Weather, may pag-ulan sa dakong bahay sa Western Visayas kag Negros Island region nga pwede magtuga sang baha ukon landslide.
Masobra 1,200 ka runners ang napasakop sa yakap o kunyaman ng kalusugan program run sang PhilHealth sa Iloilo City. Tinutuyo sang yakap run ang pagtibong sang yakap program subong man ang universal health care, pagpalayo sa mga balatian kag healthy lifestyle. Magluwas sa yakap run may yara man sang yakap kag gamot services nga gintanyag ang PhilHealth subong man ang medical consultations, health screening kag giya sa pag-access sa primary care benefits. Hindi na kita magulat nga maggrabe ang aton nga sakit kag magpa-hospital kita. Under the yakap, you can always have your check-up, your monitoring sa health mo to any accredited yakap provider naton. Mapuso, yari na ang mga dapat bantayan sa The Master Cutter. Makilala bala si Ato, isang mga madre? Paano bala niya inimalutsan? Si Biang kag si Audrey, magakita niya na. Bantayan inakaroon sa GMA Prime 8 p.m. pagkatapos sang 24 oras. Samtang, payday na si Isa kung sinong traidor sa PBI. Ano bala ang masunod niya plano sa Task Force Firewall? Bantayan inakaroon 8:50 p.m. sa atong GMA Prime. Mga kapuso, matanaw ang episode nga ini kagiban pa nga mga lokal nga balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man ninyo mabisita ang official YouTube channel, GMA Regional TV. Click ang subscribe button para sa mga pinakainit nga mga balita halin sa mga rehiyon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang aton mga kapuso abroad. Ako si Adrian Prieto. Ako naman si Jerthrod Charlatan. Kami ang GMA Regional TV, wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sa tubtob subong matutod nga serbisyo gid lang. Tubtob was, ululupod gyapon kita tanan sa pag Ratsada.